Sabi po dyan sa 1 John 2:18, little children, it is the last hour. Just as you heard that an Antichrist is coming, so now many Antichrists have appeared. This is how we know it is the last hour. At ang title po ng pag-aaralan po natin po ay Last Hour. Last Hour. Ang si Beloved John na nagsabi po that this is the last hour ay nabuhay po more than 2,000 years ago. Sinabi niya sa kanyang kapanahunan, this is the last hour. Kung last hour sa kanila, sa panahon po nila, ano kaya sa atin? Last seconds? So mamaya po, titignan po natin kung saan na po ang mundo po natin. Marami po akong papakitang video po sa inyo. Kinat ko po yung mga video from the YouTube at magugulat po tayo. Abay, grabe na po pala yung pong ating pong mundo. Ang ibig sabihin po ng last hour ay ito na yung kapag ikaw ay papasok sa opisina, ay last hour na. Malapit ka ng malate. So ano po bang ginagawa po natin kapag last hour? Okay? Ano ba yung ginagawa po natin? Di ba pag last hour na, may schedule, may pinapatapos na project sa'yo, ang ginagawa mo, nag-aapura ka. Ayaw mo, hindi ka patay-patay. Kasi last hour na, kapag hindi ka umabot sa deadline, ay baka hindi po aksipin o hindi po tanggapin yung project mo. Kinakalimutan ang mga maliliit na bagay na wala namang talagang, hindi naman talaga mahalaga. So kapag last hour na, ang ginagawa mo, hayaan mo na lang yan. Bakit mo gagawin yan? Hindi naman yan importante talaga. Mas importante yung schedule mo na ikaw ay dumating sa oras. Amen? Ano po bang ginagawa po natin? Iniiwasan ang anumang bagay na ating ipapahamak. So yun po yung ginagawa po natin kapag last hour na. There is an antitype of the last hour of the coming of our Lord Jesus Christ in the Old Testaments of the Bible at the time of Abraham and Lot. Pag sinabi pong antitype, may kahalintulad. Yung nangyari doon sa Old Testament time, sa kapanahunan natin, na sinasabi ni Beloved John, this is the last hour. Ano po ba yung kahalintulad? Sa Genesis 19:15 to 17. Nang magbubukang liwayway na, ay inupuran ng mga anghel si Lot. Magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lusod. Nag-aatubili pa si Lot. Ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng lalaki palabas ng lungsod. At nangyari nang sila'y mailabas na nila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto. Okay? Huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka ngayon hanggang sa bundok. Baka ikaw ay mamatay. So anong ginawa po? Ang unang ginawa po ng anghel ay ito po. Inapura si Lot ng mga anghel upang itakas ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Kasi po, gugunawin na yung Sodom at Gomorrah. Sa panahon po kasi ng Sodom at Gomorrah, ang description po doon, wala nang ibang laman ang puso ng mga tao kundi kasamaan. Kaya, ang sabi ng Diyos, nalungkot po ang Diyos. Amen? Kasi po, ang way of life ng mga Sodom at Gomorrah, hindi na sila nakukontento sa opposite sex. Babae, kapwa sa babae, lalaki, kapwa sa lalaki. Gayon na po yung kapanahunan po ni Abraham at saka si Lot. Amen. Nung pumasok po yung anghel sa bawat bahay po ni Lot, mismo yung anghel, nag-anyo po silang tao. Gusto i-rape ng yung mga taga-Sodom at Gomorrah. Palapasin mo yung bisita mo at i-rape namin sila. Sabi po ng mga lalaki, sabi po ni Lot, ibibigay ko na lang sa inyo yung anak, huwag nyo silang gagalawin. Amen. Grabe. Grabe na po yung panahon po, kaya ginunaw ng Diyos yung mundo. Dahil nag-aatubili pa si Lot. Bakit nag-aatubili? Yung binasa po natin, nag-aatubili pa, lumabas ka na, apurahin mo na, magmadali ka. Sabi ng Biblia, nag-aatubili pa si Lot. Saan kaya nag-aatubili pa si Lot? Ibig sabihin, nag-aatubili,
Nag-iisip-isip pa, ano ba, lalabas ba ako? Mag-aapura ba ako? Susunod ba ako sa sinasabi ng anghel? Paano naman itong bahay ko? Paano naman itong kayamanan ko? Amen. Nag-aatubili, ang daming iniisip si Lot. Lahat lang para siya po ay magmadali. Yan sabi po dyan, nag-aatubili pa si Lot, hindi naman talagang mahalaga. Halos karit-karin na siya ng anghel palabas ng lungsod. Sabi po doon sa binasa natin, dahil sa habag ng Diyos, halos karit-karin na si Lot. Nahahabag po ang Diyos sa atin kung gusto nga kaladkalin na po tayo. Kasi po malapit na pong dumating ang Diyos. Sasabihin ko po sa inyo, malapit na pag may pinakita akong video sa inyo. Makikita nyo na malapit na talaga. At isi-series ko po yung pagbabalik po ng ating pong Panginoon. Ayaw ko lang po kasing matagalan. Nag-concentrate lang po ako sa Revelation. Amen? Ano pa? Naging maingat si Lot sa pagsunod sa tagubilin ng anghel na huwag lumingon, huwag huminto. Nakalimutan kong sinulat. Huwag lumingon at huwag huminto para hindi siya mapahamak. Dalawa ang instruction ng anghel kay Lot. Huwag lilingon. Saan siya huwag lilingon? Huwag lilingon sa kanyang nakaraang makasanlibutan. Tayong mga Kristiyano, huwag nang lumingon. Kapag hinugasan na tayo ng ating Panginoong Hesus, diretso na tayo, huwag tayong hihinto. Huwag tayong hihinto. Kapag huminto ka, mapapahamak ka. Amen? Diretso po tayo. This is the last seconds. It is not the last hour. Palagpakan po natin po ang Diyos. Huwag lumingon at huwag huminto. Yung asawa ni Lot na matigas ang ulo, may instruction na nga. Yung kataas-taas ang Diyos, hindi pa niya sinunod. Anong ginawa niya? Naging curious siya. Ang tindi ng naidudulot ng curiosity. Lumingon siya, paglingon niya, naging pillar of salt siya. Kasi kaya po siya napahamak. Yung curiosity na yan, yun po yung magdudulot po sa marami pong Kristiyano. Ano kaya? Matikman ko kaya muli. Amen? Ano kaya? Ma-experience ko kaya muli yung aking buhay noon. Ano kaya? Magsausaw na naman ako sa makamundong gawain. So grabe po yan. Mag-ingat po tayo. Nilingon niya yung mga inaakala po ni Lot, na inaakala ng asawa ni Lot, yung Lot's wife. Hindi naman binigyan na po ng pangalan. Yung inaakala niya na mahalaga, na hindi naman talaga mahalaga. Dahil lahat ng may pamagmamayari po natin po dito sa lupa, ay iiwanan po natin at wala tayong madadala. Amen? Ano nangyari? Okay? Doon po, yun po yung anti-type ng pag-aapura ng Diyos kasi malapit na pong gunawin po ang Sodom at Gomorrah. So pinapakita, ang dami pong anti-type o kahalintulad sa Old Testament. Kaya ang Old Testament at New Testament hindi pwedeng papaghiwalayin. Amen? So ito po ay pinapakita sa atin kung paano po tayo kumilos kapag it is the last hour. Sabi po ng text po natin, 1 John 2:18, little children, it is the last hour. Bakit little children? Yung mga bata ba? Hindi po. Ang Diyos na lumikha po sa atin, kinakausap tayo, mga anak, it is the last hour. Amen? Mga anak ng Diyos, it is the last hour. More than 2,000 years ago. It is the last seconds. Amen? Bakit last hour? Bakit last hour na? Little children, it is the last hour. Just as you have heard that the Antichrist is coming. So now many Antichrist has appeared. This is how we know it is the last hour. So bakit last hour? Kasi nga marami na Antikristo. Kasi nga paparating na ang Antikristo. Kaya ang tawag po ay last hour. What is Antichrist? Ano po ba yung Antichrist? Sabi po dyan, a person or force seen as opposing Christ.
or the Christian church. So maaaring tao o isang puwersa o isang teknolohiya na kung saan kumukontra sa ating Panginoong Jesus o kumukontra sa Christian church. In Christian eschatology, the Antichrist refers to people prophesied by the Bible to oppose Jesus Christ and substitute themselves in Christ, placed before the second coming. So ito po yung mga tao po na kumukontra po kay Jesus Christ or against our Lord Jesus Christ, o kaya naman sinasabi po nila na sila po ang Kristo. So hindi po si Jesus Christ ang Kristo, kundi sila ang Kristo, o kaya naman they are replacing Jesus Christ. Kasi wala na si Jesus Christ dito, they are now replacing Jesus Christ. At sila na po yung Kristo. Di ba ang dami na ngayon? Who is the Antichrist in the Bible? Okay, gusto nyo malaman, kilalanin po natin. Who is the Antichrist? Verse John 2:22. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya ang nagsasabing Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sino mang nagsasabi nito ay ang Antikristo, hindi pinapaniwalaan na ng Ma at ang Anak. So, yung daw po ang Antichrist, ang kanyang description o character ay sinasabi niya na si Jesus Christ ay hindi po tagapagligtas. Hindi daw po siya ang Messiah. Okay? At hindi daw siya naniniwala na ang Diyos ay Ama at wala din daw po siyang anak. Nakukuha niyo po ba? John 4:3, and every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof you have heard that it should come, and even now already is it in the world. Sa panahon po ni Beloved John, mayroon nang marami pong Antikristo. Ano ba ibig sabihin? Every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh. Sino mang hindi po magpahayag na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Ano ibig sabihin na nagkatawang tao? Bago ng tao, may nature siya na hindi po tao. Nakukuha niyo po? Bago siya magkatawang tao, kasi po siya ay galing sa itaas, may nature siya na hindi tao, kaya nga nagkatawang tao. Malinaw po ba? Ano pa? 2 John 1:7, for many deceivers are entered into the world, who confess that Jesus Christ is come in the flesh. This is the deceiver and the Antichrist. So nakukuha niyo po. So hindi po sila naniniwala na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, Diyos po siya, mahal na mahal niya po tayo, pinupuri siya ng mga anghel sa langit, ginagalang siya ng libo-libong anghel sa langit, dahil sa pag-ibig lang po siya nasa atin, nagkatawang tao po siya, para ipakita yung pagmamahal po niya sa atin. Na siya ay ibinayubay, pinahirapan, sinampal, sinaktan, lahat ng parusa. At sa pinakahuli, namatay po siya at hindi siya sumuko dahil mahal na mahal niya po tayo. Kasi wala na daw pagmamahal, nahihigit, na ipakita ng kaibigan sa kanyang kapwa, na ibigay yung kanyang buhay. Kaya ang Diyos na nagmamahal sa atin, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang pagkakatawang tao. Yung hindi po naniniwala doon ay may spirit po ng Antichrist. Yung po yung pong sinabi. Amen? There are now many Antichrist in the form of technology by artificial intelligence. So ngayon, bago po mo ilipat. So ngayon, may mga clippings po ako sa video na panunuorin natin, na i-explain ko. Okay? So, buksan natin yung mga mata natin na mamumungay at manunood tayo ng video. The spirit of Antichrist in the form of modern technology. GPT. ChatGPT. ChatGPT. Lots of people have been checking out this brand new tool, and it doesn't always align with the Bible, and that's a problem. Instead of me telling you, let's ask ChatGPT what ChatGPT is. Who are you? I am ChatGPT, a language model developed by OpenAI. I am designed to assist users in generating human-like responses to their questions and conversations. Based on my training from vast amounts of text data, I can provide information, answer questions, and engage in discussions on a wide range of topics. How may I assist you today? Okay, Alexa, who is the Lord Jesus Christ? Jesus Christ is a fictional character.
This is just one example of how artificial intelligence is being used to distort the truth, persecute Christians, and will eventually be used to enforce the mark of the beast. They Ang asked ChatGPT ay isang bago pong program katulad po ng Google. Pagpasal sa Google, mag-search ka, makikita mo, di ba? Ang ChatGPT ay pwede mo siyang i-instruct kung ano yung gusto mong mangyari. Instructan mo siya. So, ang ChatGPT, tinanong nila, sino si Jesus Christ? Ang sabi nung AI, Artificial Intelligence, ChatGPT, si Jesus Christ daw ay isang fictional character. Isang kadhang isip lamang. Pagdating kay si Jesus Christ, inatake niya. Malinaw po. Ano pa? Revelations 30:15. The second beast was allowed to impart life to the image. Okay? Sabi, yung second beast, bibigyan daw niya ng buhay yung image. Pag sinabing image, yung inukit na larawan na hindi naman tao. Di ba? Yung image, maaari tabla, inukit na hugis tao, semento, o anumang bagay na hugis tao. Okay? So binigyan niya daw niya ng buhay. So that the image of the beast could talk. Pwede siyang magsalita, yung image. And order the executions of those who would not worship the image of the beast. At pwede niyang i-order ngayon na patayin lahat ng mga tao na hindi po sumasampa sa image of the beast. AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. People should be aware of the potential risks associated with AI and robotics. The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. This could lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected. Do you think we're in danger of that happening now? Not yet, but it is important to be aware of the potential risks and dangers associated with AI and robotics. We should take steps now to ensure that these technologies are used responsibly in order to avoid any negative consequences in the future. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Halina po. Inukit na larawan, nagsasalita na. At marami po sila. So, sabi po ni Elon Musk, pinakamayamang tao sa mundo, sabi niya, mark my word, ang AI o Artificial Intelligence mas delikado pa sa nukes, sa nuclear. Mas delikado pa sa nuclear. So, in-interview ngayon yung humanoid. Tawag sa kanila, humanoid. Okay? Tawag po sa kanila, humanoid. Nung in-interview, na ang Artificial Intelligence ba kaya ano bang danger sa kanila? Yung ini-interview po, hindi po tao po yun. Robot po yun. Humanoid ang tawag. Machine po yun. Na punong-puno ng katalinuhan. So, ang sabi niya, ang danger ng Artificial Intelligence ay dumating yung araw na i-control ng Artificial Intelligence ang tao. Na hindi alam ng tao na kinokontrol na pala sila. Sabi niya, ito ba'y nangyayari na ngayon? Sabi niya, hindi pa. Pero in the near future, mag-ingat kayo at baka ito'y mangyari. Naunawahan niyo po. So, ito pong Artificial Intelligence ay maganda. Kapag iisipin mo, maganda sa tao na humahawak kung mabuting tao siya. Ngayon, ang idinudulot naman nito sa ekonomiya, kasi hindi lang naman robot yung mga hugis tawang Artificial Intelligence. May mga truck na nagdi-deliver na wala pong driver. So may mga factories po na gumagawa ng mga gawain ng tao, inaalis po nila ang factory workers at mga robotics na po ang gumagawa. Okay? So sa ekonomiya, yung mga tao na mabababa na gusto nilang mag-employo ay pwedeng maalis at ang maiiwan lang ay yung mga tao na nagmamaneho ng Artificial Intelligence. So, pwedeng mangyari yon. Ngayon, ano pa? Alam niyo po ba na nagkaroon po ng labanan ang China at ang India? Ang China at ang India. At ibang pinadala po ng China sa doon po sa boundary ng India ay mga robotic soldiers.
na bumabaril, kinukontrol magmula doon sa malayo. Nasa news po yan. So yung fiction science fiction noon na napapanood po natin po ngayon, na akala natin ay imposible, nangyayari na po sa panahon po natin. Amen? Ito pong next video po natin, ipapakita ko po sa inyo. Sabi po dyan, the second beast forces all people, important and unimportant, rich and poor, free and slave, to be marked on their right hands and on their forehead, so that no one may buy or sell unless he has the mark, which is the beast name or the number of each name. So, ibig sabihin dyan, Tagalogin natin, at yung second beast, pepersahin niya yung mga tao, maging mayayaman, powerful, o hindi naman powerful, rich and poor, free and slaves, to be marked on their right hands and on their forehead. Maglalagay po sila ng isang tatak para hindi sila makakabili at hindi rin sila makakapagbenta, maliban na lamang na may tatak sila. So, ibig sabihin, tatak lang ang importante, hindi mo na kailangan ng pera. May tatak ka lang, pwede ka nang bumili at pwede ka nang magbenta. O tatanungin ko po kayo, posible ba yon? Nangyayari na. Papakita ko po sa inyo. Country is becoming cashless. America's banks are afraid of this. When I went to Shenzhen and also Shanghai, everything works with QR code, with touch. You touch the phone and bam. The app for everything. That's how they call it. Super app. Why? When you pay for something, how do you pay for it? Mobile phone. Cash is definitely not king. This WeChat application and Alipay. Of course, Alipay belongs to Alibaba company. WeChat is like WhatsApp, but imagine using only WhatsApp. You can do all purchase operations. Juice, fruits, get a handyman, use a QR code. From the farmer's market, from clothes in the store, they're used to pay for bike rides and bus rides. This is a table. He sells mango, apples, and bananas, selling using WeChat. You won't need any cash. You scan this, buy and move on. It's not even a supermarket or a shop, just a table. If you make a mistake, they reimburse you from the QR code itself from their account. You won't wait for 3 to 10 days for the bank to get the money back. Half the Chinese don't have bank accounts. How do they pay? What do you think of people who use cash to pay for things? That's rare and weird, he says. Only the elderly and people who don't know how to use a phone pay cash. Download the app and you'll have a bank account. Transfer everything. People send you, you send them, you receive your salary. You can give a homeless person money with your phone. You would never see that in the US. All you have to do is scan that code to transfer money. Shanghai got to a point where they don't use cash ever. Can you show me your wallet? Nothing. So there's no cash in Shanghai. I mean, as long as you have a battery in your cell phone, you can pay everything with Alipay or WeChat Pay, so you don't need cash. No in one Shanghai. uses cash here. Yeah. Like here, if you want to order, You have to. okay, you can just scan here, and it's on your cell phone, and you can order in your cell phone. Oh, so you just scan this? Yes. And then you order everything through the app. Ito naunawahan nyo na. So, sasabihin natin, sa cellphone naman yan eh. Hindi naman sa katawan yan eh. Amen? So, diba sabi nung pan, as long as you have battery, may load yung battery mo, you can pay anything, sabi niya. O siyempre, mag-iisip sila na isang bagay na charge siya lagi at hindi po siya nawawala. Ang cellphone, pwedeng nakawin. Pag nanakaw yung cellphone, baka gamitin nila pambili nung iba na nagnakaw, di ba? So, pwedeng magamit. So, ang gagawin ngayon, sa future, si Elon Musk, ay gumawa ngayon siya na panlaban sa artificial intelligence, yung sistema ang sinasabi ko. Okay? Na maglalagay sila ng microchip sa utak. So, ngayon, ito'y sa Sweden, lahat daw halos ng mga tao may microchips po sila sa kamay. So, pwede na silang bumili ngayon na hindi po pwedeng manakaw o wala na yung cellphone kasi nakabaon na sa kanilang katawan. Lalagay nilang ganon, at ba, ini-scan na lang ngayon na ganito. Yung Alipay o yung WeChat, ang program po niyan, kapag sasahod sila,
ay magmula doon po rin po sa cellphone. Papasok na lang sa kanilang QR code. Ibig sabihin, kontrolado lahat po ng gobyerno. Alam ng gobyerno kung saan sila nagtatrabaho, kung saan manggagaling yung kanilang sahod. Alam din ng gobyerno kung ano yung kanilang pinili. Alam ng gobyerno lahat kung ano yung kanilang pinagkagastahan, ano yung kanilang investment. So, puro gobyerno ang may control po nito. Ngayon, sa China naman yan, sasabihin po natin, sa China naman yan, hindi naman yan sa buong mundo, hindi aabot sa atin sa Pilipinas. Sana nga. Kaya lang, ang Amerika, sabi po ng Amerika, ang Chinese kasi ang unang nag-invent po ng papel na pera. Una, ang bilihan lang po noon, kapag gusto mong bumili ng damit, trading ang tawag. Mayroon kang vegetable, gusto kong bilhin yung damit, magpapalitan kayo, trading. Barter, trading din ata. Barter trading, okay. So, ganun po yon. So, magbibilihan sila. Tapos, nag-invent sila, gumawa po sila ng yung valuable things, mga gold, silver. Yun ang ginamit nila, kaya lang mabigat. Kaya yung China, siya yung unang gumawa po ng pera. Kaya, bumili. So, ginaya po ngayon ng buong mundo. So, pera po ang gamit natin po ngayon, papel de pera. Okay, at yung coins, sila yung pinakauna. Ngayon, sila rin po yung una na nag-i-introduce ng ibang panibagong means na para ikaw ay makabili. Ito yung tinatawag po nila, yung WeChat, yung dito sa cellphone. Sabi ng Amerika, ay di wala nang kwenta yung dollar. Babagsak ang ating ekonomiya kapag ito'y ginamit ng China. Ngayon, kapag nakipagnegosyo ang Iran sa China, kailangan mayroon din silang QR code. Kasi hindi na sila makakabili, kasi hindi sila gumagamit ng pera. So ang Iran ngayon na kaibigan niya, ay pwedeng i-implement niya yung ginagawa ngayon ng China. Gayon din ng ibang bansa, lahat ng bansa na nakikipag-transact ngayon sa China, ay gagamit ng ganong parehong sistema. Nakukuha niyo po. Sabi ng Amerika, ay di ba bagsak yung dollar ngayon? So ngayon yung Amerika ngayon ay nag-iisip na rin ng sistema na ganyan. Kaya lang, sa China, talagang yan na yung ginagamit po ngayon. Sabi po sa Revelation 13:7-8, it was allowed to wage war against the saints and to conquer them. It was also given authority over every tribe, people, languages, and nation. So magiging powerful po ito, yung beast po na ito. All those living on earth will worship it. Okay? Everyone whose name is not written in the book of life belonging to the Lamb that was slaughtered from the foundations of the world. Yung worship po rito ay pwede pong literal na worship na sasambahin po yung kanyang image. O kaya naman, worship po na kung saan ang tali-talino mo, ang ganda ng teknolohiya na ginawa mo. Pupurihin nila yung sistema, pupurihin po nila yung teknolohiya. Wala po silang makikita na masama po sa teknolohiya. At napakarami na po kahit mga Kristiyano. Sabi nga sa Biblia, even the very elect shall be deceived. Ulitin ko, ito ay tingin ko lamang. Hindi ko naman sinasabi na yung China na the beast. Pero sinisiguro ko, he is the Antichrist. Kasi doon sa description po ng Antichrist, sabi, many of the Antichrist has now appeared. Sa panahon po ni John. So hindi lamang siya, kundi napakarami nila na Antikristo. Andiyan pa po ba tayo? Napakarami. Iba-iba lang po yung pamamaraan po nila. So yung future po natin ay makikita po natin saan na ba patungo yung ating mundo.